Finally, after 2 years ay makapagbakasyon na rin ako sa Pilipinas. At dahil unang bakasyon ko ito, syempre sobrang excited ako. 2 taon ko rin kasing hindi nakakapiling ang aking mga anak. Syempre miss na miss ko na sila. Hand carry lang pala yung dala ko pa uwi. Bumili lang ako ng kaunting chocolates para sa mga bata at syempre mga regalo ko sa anak ko. Wala na akong dalang iba pang pasalubong para sa kamag-anak kasi sabi ko magpapakain na lang ako. Birthday kasi ng panganay kong anak kaya sabi ko maghahanda kami kahit konti. At saka 2 weeks lang naman ang bakasyon ko sa Pilipinas. Pagdating ko nga po pala sa Manila, kailangan ko pang sumakay ng shuttle bus papuntang Terminal 3 kasi meron pa akong connecting flight papuntang Iloilo. At dahil una kong uwi ito, syempre masyado akong excited at habang nasa eroplano ay kung ano-ano ang naiisip ko na parang ayaw ko nang bumalik mag-abroad kaso kailangan kasi ako lang naman ang inaasahan ng mga anak ko para makapagtapos sila ng pag-aaral. Dati sumasama yung loob ko sa nanay ko kasi nga lumaki ako na wala siya kasi isa rin siyang OFW. Pero ngayon na meron na ako mga anak, ganon din na yung ginawa ko. Naging OFW din ako at iniwan ko rin sila. Ngayon, ramdam ko na kung anong nararamdaman ng nanay ko dati. Pinapanalangin ko na lang na sana yung mga anak ko ay huwag sumama yung loob sa akin. Sana maintindihan nila ako. Pinapaliwanag ko na lang sa kanila kung bakit kailangan ko itong gawin. At syempre, araw-araw din akong tumatawag para kahit papano ay maibsan yung pangungulila namin sa isa't isa. May mga times na naiiyak na lang ako pag naiisip ko yung mga anak ko na lumaki tapos wala ako sa kanilang tabi. Namiss ko yung mga araw na sana ako yung nag-aalaga sa kanila. Nakakalungkot lang isipin na marami kang namiss sa buhay ng mga anak mo habang sila ay lumalaki. Ganito talaga ang mga sakripisyo ng isang OFW. Mahirap man pero kailangan nating magpakatatag para sa ating pamilya. At dahil gusto natin ng magandang buhay para sa ating mga anak, kailangan natin lakasan ang mga loob natin. At eto na nga, palapag na yung eroplano. Sobrang excited na talaga ako na makita yung aking mga anak. Parang gusto ko nang tumayo sa upuan ko at lumabas ng eroplano. Charot. At sa sobrang excited ko, nakalimutan ko nga pala na hindi na ako nakakain. Na hindi na ako nakaramdam ng gutom ng time na yon. At hindi rin ako nakatulog ng maayos nung gabi bago ako mag-flight. Finally, nandito na kami sa Iloilo Terminal. At buti na lang hindi na umulan nung araw na iyon. Kasi medyo makulimlim bago kami umalis ng Maynila. Hapon na pala nang dumating ako ng Iloilo at buti na lang ay sinundo nila ako sa airport. Meron kasi kaming tricycle at iyon na lang ang ginamit nila sa pagsundo sa akin. Actually, yung pag-uwi ko na yon ay surprise yon sa aking mga anak. Sinabi lang ng tita nila na pupunta sila ng city para mamasyal pero hindi nila alam na uuwi na pala ako. Pero ako yata yung na-surprise nung nakita ko sila kasi hindi ko malang sila nakilala lalo na yung panganay kong anak. Habang niyayakap ko yung bunsong anak ko, nagtanong pa ako, sabi ko, nasaan yung panganay kong anak? Sabi nila, andyan sa harap mo. Ang tangkad na kasi niya kaya hindi ko namukhaan kaagad. At binata na talaga siya. At kumain muna kami sa Jollibee bago kami umuwi ng bahay.